sinabi ko naman yun sa kanila na if parang may times na hindi kayo comfortable sa pagbibiro kung gano'n ang mga attitude. Kasi, siyempre, parang joker ako. And, yung mga ganong ano ko, nagbibiro lang talaga ako. Kahit naman si Kaya, ginaganon ko siya, and naiintindihan. Ayun nga, siguro may mga jokes talaga na hindi kayo comfortable, hindi kayo aware na joke lang yan. Ayun. Ang konfrontasyon sa pagitan ng mga girls ay mas lalo pang umingay nang maglabas din ng kanyang concern ang kakapasok lang na si Cassie. Dahil bagong sisi lang ako dito, kinamusta ako ng ibang girls na kamusta ako, okay pa ba ako dito sa loob, ano nafe-feel ko, ganun. Well, ako kasi guys, pumunta ako dito for work. Work talaga. Medyo hindi ko natitripan yung nagiging trip na yun dito sa loob. Kasi, na-feel ko na hindi na ako comfy. Kahit third date pa lang. Sinabi ko kay Pab or sa lahat ng girls na hindi ako nagiging comfortable sa nangyayari, lalo sa 24/7, and sa mga comments ng ibang fans, which is yung nagsiship ng mga tandems. Bob, sorry. Sorry po. Kasi, syempre, first day ko, second day, kailangan ko pa rin ng privacy. But, kahit anong ginagawa ko, may times na kailangan kong solo ko lang sa pag-makeup, bihis. Na-appreciate ko yung painom mo sa akin ng gamot. Na-appreciate ko lahat, I swear. Pero, lagi mo tatandaan na, di ba, never pa ako nag-ask sa'yo ng kahit ano. Pagka may gusto kang gawin, pinipigilan kita lagi. Tapos, sinabi ko na rin sa'yo dun sa room na baka sa akin yung bato ng fans. Kasi isipin nila umaasa ko sa'yo, which is nangyayari na kanina. Sa naging reaction ko siguro, honestly, syempre, na-shock ako. Parang naisip ko, ano ba yung nagawa kong mali? Ganun. Kasi, third day ko pa lang nababash na ako kasi iniisip nila na baka subscriber ako, gano'n, di na nila alam kanina ko isi-ship. Kaya, lagi ko rin sinasabi si Cassie ship to all networks. Pagdating niya, parang na ano lang din ako, parang natulala lang din. Parang na-starstruck, gano'n. Tapos, nung time na, ano siya sa talk time, parang yung blindfold, hindi ako makatingin kasi nga nahihiya talaga ako sa kanya. Gusto ko mag-explore kahit una sa girls dahil mas comfy pagkababae. Gusto ko mag-explore, gusto ko silang maka-close, pero napapansin ko yung ibang girls hindi na comfortable na lapitan ako kasi lagi kitang kasama. And pag may makikipag-collab, parang nape-pressure na sila kasi minsan binabantayan mo ko. Ay, hindi naman. Siya yung unang nag-approach sa akin. Nilapitan niya si Jelly, tapos sinabi niya na hindi ko nga siya pinapansin. Tapos ginaganon niya ako sa braso. Tapos hanggang sa nagkausap na kami, then nag-TikTok kami, ganyan-ganyan. Parang naging komportable ako sa kanya. Ayoko dumating sa point na masaktan ko yung feelings mo. Vibing to your favorite beats all day? Stay cool and refreshed with the new Lactacid Cool Sensation Feminine Wash. Ayoko dumating sa point na masaktan ko yung feelings mo. Kasi sa akin, work talaga lahat. And gusto ko balance ako sa lahat. Gusto ko silang maka-close. Gusto ko makipag-collab dito sa lahat. Kaya napansin mo, sa ibang girls, kaya kong mag-I love you, mag-hug agad out of nowhere. Pero bakit hindi ko yun magawa sa'yo? Kasi iba yung nafe-feel ko. Which is, ayokong saktan ka kasi nire-respeto kita. And hindi pa kita ganun kakilala. Kaya medyo hindi ako comfortable. Minsan kasi hindi mo muna tinatanong, okay lang ba sa'yo, ganito, ganyan. Na nagugulat na lang ako na may ginagawa ka ganun. Sana i-inform mo kasi lahat naka-video sa'yo. Na sana tanong mo, kasi video tayo, okay lang ba? Ganun. Para lang, house of collab to. Pero kung may gagawin ka, ganito, okay lang ba ganito, ganito gagawin ko, ganyan. Parang i-inform mo ako. Well, kahit sino naman sa atin, ganun dapat. Parang comfortable kasi hindi pa tayo ganun magkakakilala. Lalo na ako kasi ilang days pa lang. Hindi lang ako naging aware na sa pagiging clingy ko sa kanya, parang hindi siya okay or uncomfortable siya dun sa pagiging clingy.
Hindi, sa akin yung unang video naman parang ano naman ako sa'yo, parang sabi ko, hindi sa pagbasa ko dun sa... Hindi sa akin, wala namang ano yun. Parang sa akin, maano lang talaga ako. Ayan. Hair. Nakatumpag talaga yung camera. Hindi, yun lang. Sa akin naman, okay lang naman sa akin kung ano. Hindi naman ako yung ipipilit ko na sa akin, ganyan, i-ship sa akin. Hindi naman ako nagpipilit na gano'n. Wala naman akong gano'n. Kumbaga, kay Kate, ginawa ko din naman kay Kate yun na sa pagkain, ganyan, nag-edit ako. Hindi, alam naman ni Kate yun eh. Pero hindi naman ako yung sabihin nung mag-a-assume na ayan, i-ship ka sa akin, ganito, ganyan. Hindi naman gano'n eh. Kadalasan talaga yung ano ko dito, 30. So, hindi naman ako para masaktan or what. Pero sa akin kasi, kung for content. Pero kung magsiserious ba, nasabi ko rin naman yun kay Amber. Sabi ko kay Amber, sa akin, okay lang, sige, di content din ako, ganito, ganyan. Kung content lang labanan, okay content. Pero pagka, for example, nangyaring may ganap na seryoso na, ganyan, nasa dalawa naman yan. Kumbaga, nasa dalawang tao naman yun kung ano yung decision. Yun, sa akin, kung for content, okay lang naman sa akin, wala naman problema yun. So, regarding din doon kay Pab, and kasi I hope Pab na mabigyan mo siya ng privacy. Mabigyan mo din siya ng, kung content lang, willing naman siya. After content, okay ka na. Pahayaan mo siya sa own strategies O, hindi niya. sa akin kung nababash na siya. Siguro, stop na. Honestly, hindi naman nagseselos. Kasi naiintindihan ko naman na syempre kailangan niyang mag-explore or kung sino man yung mga gusto niyang makasama. Kasi siya naman yun eh. Parang kung ano yung gusto mong gawin, gawin mo lang, di ba? Kung ano yung makakapagpabuti sa'yo. And about kay Red, hindi naman. Kasi tropa rin naman si Red. And tropa naman kami. And ayun nga, syempre, hindi may iwasan na dito sa The House of Collab, meron tayong mga tinatawag na shipper. So, may shipper kay Red and Cassie, yung Red Sea. Then may nakikita rin ako na shipper namin ni Cassie, which is yung Caspi. I'm happy kasi si Pabi, maintindihin siyang tao and pinakinggan niya agad ako. And nirespeto namin yung isa't isa. Pero now, after one day, nakapag-isip na kami and pinag-usapan ulit namin privately yun. And yun, after that, naging okay na kami. Nag-start na kami ulit magtuloy ng collabs. Nagbabantay na rin kami sa 24/7. Nagpapakita na kami. Nagtatabi na ulit kami. Yun lang. I'm so happy kasi hindi dumating sa point na mabigat agad yung naging problema ko dito sa loob. Sa mga Caspi guys, thank you kasi nandiyan kayo, nagsusupport sa amin ni Cassie or kung sino man. Ayan, yung nag-ship sa amin, okay lang. Thank you sa suporta and ayun nga, tulad ng sinabi ko guys, lalo na ngayon, meron tayong, alam niyo yun, yung mga akla na katulad ko dyan, merong issue, di ba, about sa ibang couple na parang shinip nyo, then hindi nagkatuluyan kasi may boyfriend yung isa, yun ang lumabas na katotohanan. So, ganun din sa mga siniship nyo ngayon, guys. So, halimbawa, for example, kami Caspi, na siniship nyo, Red Sea, ayan. Okay lang, mag-ship kayo, then wag lang kayo mag-expect na lahat ng siniship nyo is nagkakatuluyan. Pero, di natin alam, di ba? Wag tayo magsalita ng tapos na baka mamaya yung siniship nyo pala is magkatuluyan din. I really appreciate this conversation let's not take it as something na ma-hurt tayo or madadown tayo. Let's take it as something na we need to adjust. Kasi hindi naman, gaya nga sabi ko, hindi tayo pare-parehas ng level of sensitivity. Pamilya tayo dito guys. And diba, gusto niya naman maging the best season to. So, I hope na wala nang masasapawan. I hope na lahat tayo na mag-shine. Each one of us. Hindi isa lang, hindi dalawa lang, hindi yung love team lang na to. Dapat lahat tayo. Okay? Matapos ang harapan ng mga girls, nagkaayos din sila. Dahil dito sa The House of Collab, walang problema.